Tumigil ka. Anuman ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Hindi ito para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May isang bigat na matagal mo nang dala na hindi makita ng mga tao sa paligid mo at mas mabigat pa dahil kumikilos kang parang wala. Naghihintay ka, nagtitiis ka, ngumingiti ka kung minsan, pero sa loob mo may tanong na hindi masagot ng kahit sino sa bahay, sa trabaho o sa tahimik na gabi kapag ikaw na lang at ang iyong dibdib na hindi mapalagay. At ngayong gabi, hindi ka dinala rito ng pagkakataon. May ipapakita akong 3 bagay na matagal mo nang nararamdaman ngunit hindi mo pa alam kung paano pangalanan. Ang mga palatandaan na dumating sa iyo, ang isang pattern na tahimik na humahawak sa iyong mga hakbang, at ang isang pahayag na maririnig mo hanggang sa dulo at kikilalanin mo bilang para mismo sa iyo. Manatili ka rito dahil sa wakas may sasabihin na magpapalinaw sa lahat. Hindi ako magsasalita sa iyo ng malabo. Hindi ako magbibigay ng hangin na walang anyo. Sa dulo nito, makikilala mo ang mga senyas na matagal nang sumusunod sa iyo, mauunawaan mo kung bakit palaging may isang pinto na tila kalahating bukas at kalahating nakasara, at maririnig mo ang isang deklarasyon na hindi mo hiningi ngunit matagal ka nang hinihintay. Makakakuha ka rin ng pangalan para sa nararamdaman mong parang pagkaputol sa pagitan ng iyong panlabas na buhay at ng lihim mong loob. Makikita mo kung bakit minsan ay may biglang lambot sa dibdib mo kapag wala namang dahilan, kung bakit may mga gabing biglang bumibigat ang hangin sa loob ng bahay, at kung bakit ang ilang dating usapan ay parang ubos na ang buhay kahit paulit-ulit mo silang binalikan. Hindi ito para lituhin ka, nandito ito para kilalanin ka. At kung nagtataka ka kung bakit ito dumating ngayon, ang sagot ay simple. May mga mensahe na hindi dumarating sa utos ng tao kundi sa oras ng pagkilala. Dumarating sila kapag handa ng marinig ng puso ang Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Sarili nitong pangalan, at kapag hindi na sapat ang palakpak ng iba para takpan ang totoo mong uhaw, kaya ito ang gabi na hindi ka na dapat magpanggap na hindi ka tinatawag. May nagsisimula ng gumalaw sa loob mo na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang ilan dito ay matagal nang umiikot sa katawan mo bago pa dumating sa isip mo. Minsan sa pagbangon mo sa umaga, minsan sa gitna ng tahimik na paghiga mo sa gabi, at minsan habang nakatitig ka sa isang karaniwang pader na biglang parang may nais sabihin. Maaring napapansin mo na nagigising ka sa parehong oras ng paulit-ulit, hindi dahil gusto mo, kundi dahil may pumupukaw sa iyo sa gitna ng dilim na parang may tumatawag sa pangalan mo kahit walang tunog. Pagkatapos niyon, naroon ka na naman sa kama. Bukas ang mga mata mo, mabigat ang dibdib mo at sasabihin mo sa sarili mo, bakit ganito na naman? Hindi ka lang antukin, hindi ka lang balisa. May kaayusan sa likod ng paggising na iyon, at ang kaayusang iyon ay mas matanda kaysa sa pagod mo. At may mga sandali ring hindi lang sa umaga ito dumarating.
Nasa gitna ka ng araw, may hawak kang gamit, may ginagawa kang simpleng bagay, at biglang bumabagsak ang isang alon ng damdamin na wala namang malinaw na dahilan. Lumalambot ang mata mo, kumikipot ang dibdib mo, parang may nahulog sa loob mo na hindi mo mahawakan. Sa oras na iyon, sinasabi mo sa sarili mo, ayoko ng ganito, dapat okay lang ako. Pero ang totoo, hindi ka sira, hindi ka kulang. May presensya lamang na gumagalaw sa ilalim ng nakasanayang mukha mo. At may isa pang senyas na hindi mo basta mailalagay sa isang kahon. Iyong mga dating usapan, dating pangako, dating pag-uusap na minsang akala mo ay may saysay, ngayon ay parang balat na lang na natuyo at nalagas. Tinatanong mo ang sarili mo kung bakit ang ilang dating relasyon, dating pagkakaibigan o dating pangarap ay biglang naging manipis sa paningin mo. Ang sagot ay hindi dahil wala kang puso. Ang sagot ay dahil lumalalim na ang pandinig mo. At kapag lumalalim ang pandinig, ang mga dating tunog ay nagiging hungkag. At napapansin mo rin ang mga bilang, ang mga paulit-ulit na paglitaw, ang mga pagkakataong parang may bumubulong sa pagitan ng mga ordinaryong sandali. Hindi ka nag-iimbento, hindi ka nagkakamali ng basa. May mga pagkakatugma na sumusunod sa'yo na parang hindi mabitawan ang iyong pangalan. Hindi lahat ng nakakakita ay nakauunawa. Pero ikaw, kahit paano, ay nakararamdam na may katok sa loob ng mga bagay na tila tahimik lamang sa panlabas. Ang mga senyas na ito ay hindi problema na kailangang itaboy. Mga kumpirmasyon ang mga ito. Mga kumpirmasyon na hindi ka nilalampasan ng langit. Mga kumpirmasyon na may ginagawa sa iyo ang isang kamay na mas maingat kaysa sa sarili mong paghusga. Mga kumpirmasyon na kahit hindi mo pa maipaliwanag sa isip, may isang buo ng nakasulat sa loob mo na unti-unting lumalabas sa liwanag. Kaya huminga ka ng dahan-dahan ngayon. Hayaan mong tumigil sandali ang pagnanasa mong unawain ang lahat bago mo patanggapin na totoo ito. Minsan, bago dumating ang malinaw na sagot, dumarating muna ang tahimik na pag-aayos ng loob. Kung may isa man sa mga ito ang tumama sa iyo, kung may isang bahagi ng dibdib mo ang bahagyang lumuwag sa pagdinig mo nito, i-type mo ang mga salitang 888 sa mga komento. Ang pagtatype mo ng numerong iyon ay hindi laro. Ito ang pinakasimpleng anyo ng pagsang-ayon. Ito ang daloy ng kasaganaan na kumikilos ng hindi maingay at ang iyong mga daliri ang unang tumutugon bago pa ang iyong isip. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa sa mga senyas na ito. May ilalim pa sila. At kapag nakita mo ang ilalim, mauunawaan mo kung bakit hindi sapat ang paliwanag na ibinibigay ng ibang tao sa buhay mo. Sa ilalim ng mga senyas na iyon ay iisang pattern lamang, iisang pamilyar na ikot na paulit-ulit na nagiging anyo sa iba't ibang mukha, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang tao. At hindi ito kailanman naging tungkol sa kapintasan mo. Hindi ito kailanman naging ebidensya na may mali sa pagkatao mo. Ito ay isang lumang paraan ng pag-iingat, isang tahimik na pag-urong, isang panloob na paghawak na matagal nang natutunan ng puso mo para hindi na ito muling masaktan ng todo. Pinakikilos ka ng pattern na ito na maging maingat sa lahat. Kapag may lumalapit, umaatras ka muna sa loob. Kapag may pangakong umiikot sa paligid mo, sinusuri mo agad ang butas sa ilalim nito. Kapag may mabuting bagay na tila naghihintay na sa iyo, una mong hinahanap ang dahilan kung bakit maaari itong mawala. Sa labas, maaari kang magmukhang kalmado. Sa loob, para kang laging nakikinig sa yabag ng isang bagay na dati nang nasaktan sa iyo. Ganyan ito gumagana sa maraming bahagi ng buhay mo. Sa mga relasyon, nagiging maamo ka, ngunit laging may isang paa na nakahanda sa likod. Sa trabaho, kaya mong magsumikap ng higit sa iba, ngunit paglapit ng tagumpay, biglang may pumipigil sa loob mo na parang hindi pa yun para sa'yo.
Sa panalangin, tapat ka, ngunit may bahaging nag-aalinlangan pa rin kung tatanggapin ka ba talaga. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakapamilyar na pakiramdam mo ay ang pakiramdam na ikaw ay nasa gilid ng isang bagay na matagal nang nakalaan, ngunit hindi mo pa ito maabot ng buong buo. Hindi ito dahil mahina ka. Hindi ito dahil kulang ang pananampalataya mo. Hindi ito dahil may mali sa iyo na kailangang itago. Ang pattern ay naging tahanan ng iyong loob sa matagal na panahon, kaya natural lang na parang iyong sariling boses na ito. Pero hindi ito ang tunay mong boses. Isa lamang itong lumang tunog na pinagkamalan mong iyo dahil matagal mo na itong narinig. At ang halaga ng pananatili sa loob ng pattern na ito ay tahimik ngunit malalim. Inuubos nito ang tuwa mo ng paunti-unti. Pinapaliit nito ang iyong inaasahan hanggang sa maging sanay ka na lang sa kaunti. Pinapaamo nito ang iyong pananalita hanggang sa hindi mo na masabi ang nais mong sabihin. At sa huli, hindi ka nito laging binabasag ng biglaan. Mas madalas, binabawasan ka nito ng dahan-dahan hanggang sa makalimutan mong mas malaki ka pala sa naging pag-iingat mo. Ngunit may isang layer pa sa ilalim nito. At doon natin makikita ang ugat. Isipin mo ang iyong buhay na parang isang bakuran na matagal nang may pader sa paligid. Sa loob ng bakurang iyon, may puno. Hindi ito maliit, ngunit matagal na itong hindi pinapansin. Marahil ay may ugat itong malalim, marahil ay may sanga itong minsang nag-abot sa liwanag. Ngunit may isang panahon na may isang bagay na nangyari sa bakurang iyon at ang puno ay hindi na muling tiningnan sa parehong paraan. Noong una, ang puno ay nakatayo ng tuwid. Nakikita nito ang araw sa umaga. Nakakakuha ito ng hangin. Ang dahon nito ay may sariling tunog kapag tumatama ang simoy. Pero may mga pangyayari na mas matanda kaysa sa alaala mo. Mga salitang binulong, mga pagtinging nagbitaw ng hiya, mga sandaling pinatuloy mo ang katahimikan imbes na ang katotohanan. At sa mga sandaling yon, ang puno ay hindi tinabas, pinatahimik lamang. Hindi pinutol, pinaging duda, hindi nilipol, pinayukod sa sariling lilim. Mula noon, natutunan ng puno na huwag masyadong umakyat. Natutunan nitong ilihim ang pinagmumulan ng lakas nito. Natutunan nitong ilagay ang lakas sa ilalim ng lupa dahil doon mas ligtas. Kaya kung titingnan mo ngayon ang buhay mo, mauunawaan mo kung bakit may mga bahagi kang puno ng buhay pero hindi nakikita. Kung bakit may mga kakayahan kang hindi mo ipinapakita. Kung bakit may mga salita kang naiingatan sa loob, kahit kailan mo pa gustong huminga ng malalim at magsalita ng buong katotohanan. May mga taong nakalapit sa bakurang ito na hindi alam ang dapat nilang gawin. May mga panahong may mga kamay na dumaan at sinubukang hubugin ka ayon sa takot nila. May mga salitang tumama sa iyo noong bata ka pa o noong nagsisimula ka pa lamang na parang mga patak ng malamig na tubig sa dahon na di dapat pinahihintulutang matuyo. At dahil doon, natutunan ng puno ang isang mabuting kasinungalingan. Mas ligtas ang tahimik, mas ligtas ang maliit, mas ligtas ang nakatago. Ngunit ang hindi nila nakita ay ito. Ang puno ay hindi namatay. Nagsarado lamang ito sa labas upang iligtas ang loob. Nagtago ang sigla nito sa loob ng balat. Naghintay ang buhay nito sa mas mababang bahagi. At ngayon, ang hinahanap mo sa iyong sarili ay hindi paglikha ng bago mula sa wala. Ang hinahanap mo ay ang pagbabalik ng daloy sa punong minsang pinatahimik. May mga gabi na nararamdaman mong may kumikilo sa ilalim ng lupa, parang kumakabog ng mahinahon ng ugat. Parang may dahan-dahang paghugot mula sa lalim. May pag-angat na hindi pa nakikita sa taas. Kapag nangyari iyon, hindi mo kailangang pilitin ang pag-usbong. Kailangan mo lamang aminin na may buhay na muling bumabangon sa kalooban mo. At kung sa puntong ito ay parang may narinig kang tumama sa loob ng iyong dibdib, kung ang larawan ng puno at bakuran ay hindi na lamang larawan kundi pakiramdam, itype mo ang mga salitang nakikita ko na sa mga komento.
Huwag mong palalimin pa sa paliwanag. I-type mo lamang ang mga salitang iyon at bumalik ka agad sa akin. Hayaan mong ang pagkilala ang maging unang hakbang ng pagbabalik. Dahil kapag nabuksan ang bakuran, makikita mo kung ano talaga ang nangyayari. Hindi pagkabigo ang nangyayari, pag-uwi ang nangyayari. Ang pagbabalik na ito ay hindi listahan ng mga bagay na kailangan mong patunayan. Hindi ito hagdang kailangang akyatin para lang mapatunayan ang halaga mo. Ito ay paglingon, pagtanggap at mahinahong pagpayag sa buhay na dati mo nang pinagkaitan. Ang totoo, hindi mo kailangang lumikha ng dangal mo mula sa wala. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang presensya mo sa lahat. Hindi mo kailangang sumigaw para maging totoo. Ang kailangan mo ay pahintulutan ang dating pinatahimik na mabuhay muli. Kaya sa umaga, huwag mong unaing hanapin ang panibagong patunay. Umupo ka ng saglit sa gilid ng kama, damhin mo ang bigat ng paa mo sa sahig, pansinin mo ang hangin sa iyong dibdib, at sa loob mo, sabihin mo ng marahan, narito ako. Hindi ito ritual para magpakitang gilas. Ito ang pagbalik ng puno sa sarili nitong lupa. Iyon ang unang pagsasabing may tahanan ka pa rin. At sa buong araw, kapag may dating takot na bumangon, huwag mo agad itong itulak. Tingnan mo lamang kung saan ito humihigpit sa katawan mo. Sa tiyan ba? Sa lalamunan ba? Sa balikat ba? Pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo nang hindi nagmamadali, hindi ako ang lumang takot na ito, sapagkat ang anumang matagal nang nasa loob mo ay humihiling ng pangalan bago ito bumitaw. Kapag pinangalanan mo ang takot, nilalagyan mo ito ng hangganan. Kapag nilalagyan mo ito ng hangganan, hindi na ito ang kabuuan mo. Ito ang paraan ng pag-aalaga, hindi ng pagpupumilit. Ang pag-aalaga ay hindi nanunuhol sa kaluluwa. Hindi nito sinasabing, kapag ginawa mo ito, tatanggapin ka. Hindi ganoon ang daloy ng pagbabalik. Ang pagbabalik ay nagsisimula sa pagtanggap na may ibinibigay na sa iyo at ang iyong bahagi ay maging marunong tumanggap ng hindi nagmamadaling makamit ang lahat sa isang hininga lamang. Minsan, ang pinakamabuting ginagawa mo ay ang paglalakad ng mabagal sa sarili mong araw na parang may dala kang mahalagang bagay, hindi para magmadali, hindi para magpakitang buo ka na, kundi para alagaan ang buhay na muling ibinabalik sa iyo. Sa ganoong paraan, ang isang ordinaryong umaga ay nagiging banal na paglalakad, at ang isang simpleng paghinto ay nagiging pag-amin na ikaw ay pinapasan ng higit na mabait kaysa sa sarili mong takot. At may darating na sandali kung saan hindi mo na kailangan pang itanong kung totoo ito. Malalaman mo, ang katawan mo ang unang makakaramdam, ang dibdib mo ang unang luluwag, ang mata mo ang unang titigil sa pagbabantay. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo na kailangang manguna sa lahat ng bagay. Ang kailangan mo lamang ay sumabay sa katotohanan na matagal nang sumusunod sa iyo. Kung nararamdaman mo na ang isang bahagi mo ay nagsisimula ng manahimik sa tamang paraan, kung ang bakurang iyon ay tila hindi na lamang bakod, kundi pintuang handa ng bumukas, i-type mo ang mga salitang, "Ako'y gising." Huwag mo itong gawing hiling. Gawin mo itong pagpapatunay. Ang mga salitang iyon ay nagsiselyo sa pagkilalang nagsisimula nang tumubo sa iyo. I-type mo ito at bumalik ka agad sa akin. Dahil ang pagbabalik ay hindi pagtatapos ng kwento. Ito ang pagpasok mo sa sariling buhay nang hindi na nagpapanggap na maliit. Hindi mo kailangang kunin ang buhay mo mula sa wala. Hindi mo kailangang maging ibang tao para maging buo. Ang kailangan mo ay ang pagtanggap sa ibinabalik na sa iyo ng dahan-dahan na para bang may matagal nang nag-iingat ng susi at ngayon ay ibinabalik na ito sa iyong palad. May mga araw na mararamdaman mong mahina ka pa rin. May mga oras na may dati pa ring bagabag, pero iba na ang direksyon ngayon. Hindi ka na sumusunod sa bakas ng sugat. Sumusunod ka na sa bakas ng paggaling. May mga bagay na hindi mo na kailangang buhatin. May mga pangako
na hindi mo kailangang ipilit sa sarili, may mga pintong hindi mo kailangang sirain para lang mapatunayan na kaya mo. May isang mas tahimik na lakas na dumarating kapag hindi ka na nakikipagbuno sa mismong hangin na dati mong kinatatakutan. At sa lakas na iyon, bumababa ang sigaw, lumilinaw ang pandinig, at ang puso ay natututong tumanggap ng walang kahihiyan. Kaya alagaan mo ang lugar na ito sa loob mo na ngayon pa lamang muling umiinit. Huwag mo itong iwan sa init ng sandaling damdamin lamang. Bantayan mo ito ng banayad, parang apoy na hindi kailangang palakihin, kundi ingatang huwag apulahin. Kapag may lumabas na liwanag, huwag kang magtaka. Kapag may tumahimik sa loob, huwag kang matakot. Ito ang itsura ng pagbabalik kapag hindi na ito pinipilit. At habang ginagawa mo iyon, may mga tao ring nakakatanggap ng parehong pagkilala sa kani-kanilang oras. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito at hindi ka nakahiwalay sa habag na bumabalot sa maraming puso ngayong gabi. May mga bakuran na binubuksan. May mga puno na muling hinahayaang tumayo. May mga katahimikan na sa wakas ay hindi na tumatakas sa liwanag. Kung may isang pangalan na pumasok sa isip mo habang binabasa mo ito, kung may isang mukha na biglang sumulpot sa iyong panloob na paningin, maaaring iyon ang taong alam mong tahimik, pagod at matagal ng bitbit ang hindi nakikitang bigat. Maaaring iyon ang taong tila laging lumalaban mag-isa at bihirang mapansin ng iba. Maaaring iyon ang taong hindi mo kailangang ipaliwanag pa dahil sa isang tingin pa lang, alam mo nang kailangan niya rin ito. Ibahagi mo ito sa kanya. Hindi bilang suhestyon, bilang paghahatid. Gaya ng paghahatid sa iyo ngayong gabi sa tamang oras, sa tamang pagdating. At kung ang pakiramdam mo ay may isang bagay sa loob mo na tahimik na nagsasabi ng oo, hayaan mong ang like mo ay maging amen na walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, kundi bilang pagsang-ayon na ang tinawag dito ay tinawag ng wasto at ang kinilala rito ay kinilala sa tamang paraan. At ngayong narito ka na, magsalita ka sa loob mo ng walang pag-aalinlangan. Ako ang tumutugon. Ako ang nakikinig. Ako ang pinipili. Iyan ang anyo ng pagkakakilanlang matagal mong hinihintay na marinig mula sa sariling labi mo. At kapag sinabi mo ito, hindi ka nag-aangkin. Umaayon ka sa ipinapakita na sa iyo. Buksan mo ang palad mo sa loob ng katahimikan. Hayaan mong ang naroon ay maging sapat muna. Hayaan mong hindi mo sagutin lahat ngayon. Ang kailangan lamang ay ang pagpayag na ang katotohanan ay manatili sa iyo nang hindi mo siya pinapahina sa takot. Ikaw ay kinikilala, ikaw ay pinangangalagaan, ikaw ay ibinabalik sa sarili mong lupa, ikaw ay hindi nakaligtaan, ikaw ay hindi na isantabi, ikaw ay hindi na pag-iwanan ng langit. Ikaw ay nasa ilalim ng pagdalo na mas matagal kaysa sa iyong pagod. Ikaw ay nasa ilalim ng pag-ibig na hindi kailanman bumitaw. Ikaw ay nasa ilalim ng pangalan na matagal nang nakasulat, kahit ikaw mismo ay minsang nagduda. Ngayon, sa bawat panig ng mundo, may mga pusong tumitigil, nakikilala at tahimik na tumatanggap ng parehong pagbubunyag na ito. Sa mga kwartong maliwanag at sa mga kwartong madilim, sa mga tahanang maingay at sa mga tahanang halos walang salita. May mga taong naririnig ang parehong pamilyar na tinig ng pagkilala. At dahil diyan, hindi ito personal lang sa iyo. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pag-alala na hindi kailanman nagkakamali ng dinadalhan. Nakaselyo na ito. Ikaw ay hindi nalimutan, ikaw ay hindi na isantabi, ikaw ay hindi nagkataon lamang, at ang bigat na matagal mong dinala na parang hindi napapansin ng kahit sino ay ngayon humihina na sa harap ng katotohanang hindi mo na kailangang ipagtanggol ang iyong pagdating. Ang sandaling ito ay hindi basta pahinga. Ito ang pagharap mo sa sarili mong pangalan nang hindi na ito ikinahihiya.
Ito ang tahimik na pagpapatotoo na ang buhay mo ay mas malalim kaysa sa mga palagay ng iba, mas malawak kaysa sa mga panahong pinilit kang maging maliit, at mas matatag kaysa sa mga gabing inakala mong wala ka ng lakas na bumangon pa. Ikaw ay pinipili pa rin, ikaw ay kinikilala pa rin, ikaw ay inaakay pa rin. At kung minsan ay ang pinakamapagpasyang bahagi ng lahat ay hindi ang ingay ng isang himala, kundi ang katahimikan pagkatapos nitong magsalita, ang katahimikan na biglang nagpapalinaw sa iyo na may matagal nang gumagalaw sa ilalim ng ordinaryong araw mo. Kaya huwag mong maliitin ang banayad na pag-iba ng iyong hininga ngayon, ang pagluwag ng dibdib mo, ang pagkaputol ng lumang takot na dati parang normal na lamang. May mga bagay na hindi kailangang sumigaw para maging totoo. May mga pinto na hindi kailangang kalampagin para bumukas. May mga pahayag na hindi kailangang ipilit sa iyong isip dahil umaabot sila sa pinakalalim na bahagi mo bago pa man sila tuluyang maupo sa iyong diwa. At ikaw, sa mismong tahimik na paraan na ito, ay tumatanggap na ng isang bagay na matagal nang inihahanda para sa iyo. Hindi mo ito nilikha. Hindi mo ito kinumbinsi. Hindi mo ito binili ng pagod. Ibinigay lamang ito sa iyo sa tamang oras, sa tamang pagdating, sa tamang pagkilala. Kaya sa mismong puwang na ito, bago tayo magpatuloy sa huling pagdiriin ng pagkilala, ilagay mo sa loob mo ang isang simpleng pag-amin. Hindi mo kailangang unawain ang lahat para maging totoo ang dumadaloy na ito ngayon. Minsan, ang katotohanan ay mas maaga pang dumarating kaysa sa paliwanag at ang puso ang unang nakakaalam. May mga sandali sa buhay mo na ang katawan mo ang unang sumasagot bago pa ang isip mo. May mga sandali na ang dibdib mo ang unang yumuyuko, ang balikat mo ang unang bumibitaw, ang lalamunan mo ang unang umiinit, at doon mo napapansin na may lumang bantay sa loob mo na unti-unting napapagod ng magbantay. Hindi ito pagkabigo, hindi ito pagsuko. Ito ang paglaya ng katawan mo mula sa matagal na tungkuling hindi naman talaga kanya. Kung narito ka pa rin sa pakikinig na ito, kung nakarating ka hanggang sa dulo ng pagkilala at hindi ka umatras, may dahilan iyon. Ang dahilan ay hindi para matakot ka sa nalalaman mo. Ang dahilan ay para mabuo ka sa gitna nito. Para makita mo na ang mga hindi maintindihang kirot mo ay hindi laging sugat lamang. Kung minsan, ito ay daan na binubuksan mula sa loob. Ang pangalan mo ay mas mataas kaysa sa kwentong idinikit sa iyo ng takot. Ang daloy mo ay mas malalim kaysa sa paulit-ulit na pag-aalinlangan. Ang pagdating mo ay mas sagrado kaysa sa mga panahong inisip mong kailangan mong patunayan ang halaga mo ng paulit-ulit. At sa mismong bahaging ito, napapansin mo marahil na hindi ka naganap na pareho sa simula ng pagdinig mo rito. Maaaring hindi pa ganap na tahimik ang lahat sa loob mo, ngunit may isang bahagi ng kabigatan ang bumibigay. Maaaring hindi pa ganap na malinaw ang lahat, ngunit may isang anino ang umuurong. Maaaring hindi pa kumpleto ang kapayapaan, ngunit nagsisimula na itong magpakita sa paraang hindi mapagkakaila. Kaya huwag mong bilisan ang sandaling ito, hayaan mo itong lumubog sa iyo. Hayaan mong marating nito ang bahaging matagal nang naghihintay na marinig na hindi ka huli, hindi ka napabayaan, at hindi ka nagkamali ng pagdating sa mundong ito. Ikaw ay pinangangalagaan pa rin. Ikaw ay pinapatnubayan pa rin. Ikaw ay hinihintay ng may kabutihang mas matanda kaysa sa iyong pangamba. At dahil dito, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayon ay hindi ang pilitin ang sarili mo, kundi ang tanggapin ang pag-uwi na nagsisimula ng mangyari sa loob mo. Tanggapin mo ang pag-alis ng lumang bigat. Tanggapin mo ang pagkapino ng bagong pandinig. Tanggapin mo ang katotohanan na may isang piraso ng iyong buhay na matagal nang nakaamba sa liwanag at ngayon ay wala ng dahilan upang manatiling nakatago. Ikaw ang tinatawag, ikaw ang kilala.
Ikaw ang pinangalanan bago ka pa matutong magduda sa sarili mo. At ang pangalan mong iyon ay hindi kailanman nawala sa hangin. Nakatala ito sa mas malalim na pag-alala kaysa sa sino mang nakasubok na paliiting ka. Kaya habang humihinga ka ngayon at habang unti-unting humuhupa ang bigat ng iyong pakikinig, alamin mo ito. Ang lahat ng pagliko ng gabi, ang lahat ng tahimik na paggising, ang lahat ng biglang pagbigat ng dibdib, ang lahat ng mga sandaling pakiramdam mo'y may kulang ay hindi lang tungkol sa kirot. Bahagi rin sila ng paghubog, ng pagpili, ng maingat na paglalapit sa iyo sa kung sino ka talaga. Hindi ka dinala rito upang manatili sa kalituhan. Hindi ka dinala rito upang mabuhay sa gilid lamang ng pangako. Hindi ka dinala rito upang habang buhay na maghintay sa labas ng pintuang matagal ng para sa iyo. Kaya tanggapin mo ang tahimik na pagkumpleto na ito. Hayaan mong ang bawat salitang narinig mo ay maging parang liwanag na dahan-dahang dumudulas sa pinakasilid ng bakuran mo. At kapag umabot ito sa ugat, doon mo mararamdaman ang mas payapang katotohanan. Ang ugat ay hindi patay. Naghihintay lamang itong muling uminit. At ngayon, sa ganitong sandali ng pagdating, may isang pahayag na bumababa ng diretsyo sa gitna ng iyong pakiramdam at hindi mo na kailangang tanggihan pa. Hindi mo ito kailangang buuin sa lakas. Hindi mo ito kailangang habulin sa isip. Kailangan mo lamang itong kilalanin bilang katotohanang matagal nang sumusunod sa iyo. Ako ang pinipili. Ako ang tinatawag. Ako ang pinangangalagaan. Ako ang binubuhay. Ako ang ibinabalik. Hayaan mong ang mga salitang iyan ay hindi lang marinig ng iyong tainga, kundi maupo sa iyong loob bilang isang tahimik na panunumpa na hindi ka na mabubuhay mula sa lumang takot na paulit-ulit na bumubulong na kulang ka. Hindi ka kulang. Hindi ka nabigo. Hindi ka naiwan. At sa pinakasentro ng iyong pagdinig ngayong gabi, may isang bagay na bumubukas na mas matagal nang nakalinya kaysa sa alinmang pagdududa. Ikaw ay para dito. Ikaw ay handa nang tumanggap. Ikaw ay handa nang umuwi sa sarili mong liwanag. At kahit may mga bahagi ka pang hindi lubos na maunawaan, sapat na ang pagkilalang ito para magpatuloy ka nang hindi na lumalakad na parang estranghero sa sarili mong daan. Huwag mong hayaang agawin muli ng dating bigat ang pwesto na sinisimulan ng bawiin ng kapayapaan. Huwag mong ibalik sa dating kadiliman ang kapangyarihang unti-unti nang ipinapahinga sa iyong mga balikat. Huwag mong muling tawaging normal ang bagay na matagal nang nagpapaliit sa iyo. Kung may natira pang kaba, hayaan mo itong huminahon. Kung may natira pang tanong, hayaan mo itong tumigil sa pagmamadali. Kung may natira pang lungkot, hayaan mo itong hawakan ng presensyang mas marunong magmahal kaysa sa mga lumang sugat mo. At ngayon, sa bawat sulok ng mundong ito, may mga pusong tumatanggap din ng ganitong pagkilala sa sarili nilang oras, sa sarili nilang silid, sa sarili nilang katahimikan, sa mga taong hindi nakikita ng karamihan, sa mga taong tahimik magbuhat ng mabibigat, sa mga taong bihirang purihin ngunit laging naroon kapag kailangan, may iisang anyo ng pagdalaw na Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.